Ka-Express, matapos ang buwan ng rehabilitasyon, ang 7'3" big man na si Kai Sotto ay unti-unti nang bumabalik sa court at inaprubahan na ng medical team para maglaro at mukhang malapit na ang kanyang unang laro pabalik sa Japan. Ayon sa mga ulat, nag-resume na siya sa non-contact training kasama ang kanyang team na Koshigaya Alphas matapos ang kanyang successful ACL surgery at pinaghahandaan na ang opening window ng 2025 to 26 Japan B-League kung saan inaasang makikita siya muli sa action. Sa practical na pananaw, hindi basta-bastang ibabalik si Kai ng biglaan. Ang team at ang medical staff ay malinaw na nagsabing, no rush. Pero positibo ang tono, cleared for non-contact work, progressive load building, at mga clinical markers na nagpakita ng magandang progreso. So ibig sabihin, may full clearance na para sa team practices at light scrimmages at nakadepende na lang ang full contact, competitive minutes sa monitoring ng load at pain response. Ang timeline na lumabas sa media ay optimistic pero grounded. Sources mula sa Philippine Sports Press at Japan B-League Previews inilagay ang kanyang comeback sa bagong season na magti-tip off ngayong October. Kaya posibleng makita natin si Kai sa kanyang first game back sa Japan ngayong linggo kung tuloy-tuloy ang kanyang recovery at aprubahan ng medical staff ang kanyang final clearance. So tandaan Ka-Express, ito ay subject to final team announcement at matchday roster. So ano ang ibig sabihin nito para sa Gilas? Kapag fully fit na si Kai, automatic siyang magiging central plank ng Gilas frontline, hindi lang sa sukat at rim protection, kundi sa offensive spacing and pick and roll presence na madalas nagbubukas ng mismong backcourt options ni Coach Tincone. Ang pagbabalik ni Kai sa Japan B-League ay critical din sa kanyang match readiness bago ang mga international windows. Magandang balita para sa mga Pinoy Hoopers. May matibay na indikasyon na si Kai ay on track pabalik at posibleng maglaro sa Japan ngayong linggo, pero hintayin muna ang official na game roster at medical clearance bago ituring na kumpirmado. So manatiling nakafocus para sa live updates at official na statement mula sa Koshigaya Alphas at ng Gilas. At sa pagbubukas ng bagong season ng Japan B-League 2025-26 season, isang pangalan ang pinaka-inantay ng mga tagahanga ng basketball sa Pilipinas, Kai Sotto. Matapos ang isang malalim at mahirap na rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury, unti-unti nang bumabalik si Kai sa court, hindi bilang pangarap kundi bilang realidad. Ayon sa mga ulat, nagsimula na siya sa non-contact training kasama ang Koshigaya Alphas bilang bahagi ng phase rehabilitation program. Ito ang mabigat na hakbang mula sa pagiging sideline player pabalik sa arena. At ngayon ay maraming mata ang nakatutok sa kanya. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi simpleng comeback lang. Ito ay isang test kung gaano katatag ang kanyang katawan, determinasyon at disiplina. Ayon sa mga sporting previews, ang kanyang pagbabalik ay nakaposisyon bilang biggest story sa mga impact players sa Japan ngayong season. Bago ang kanyang injury, nag-average si Kai ng 13.8 points, 9.5 rebounds, 2 assists and 1 block sa kanyang 26 games para sa Koshigaya Alphas. Pero alam ng lahat na hindi basta-basta ang proseso. Hindi pwedeng ediretso sa contact drills kapag hindi pa handa ang buong mechanism ng katawan. Kaya ngayon nakatuon si Kai sa non-contact drills, footwork, shooting mechanics, strength training at mobility work upang patatagin ang base bago isugal ang full team integration. Ang kanyang medical at coaching staff ay hindi nagmamadali pero malinaw ang intensyon. Kapag nandyan ang signal na ligtas, iintindihin nilang ibalik siya sa competition. At narito ang isa sa mga kasalukuyang kalaban sa kanyang pagbabalik, expectation. Hindi lang ng mga Pinoy, kundi ng buong basketball world. Matapos ang injury, may mga tanong. Makakahabol ba si Kai sa bilis at footwork? Mapapansin ba ang anumang decline sa vertical explosiveness o recovery? Magkakaroon ba siya ng mental hangover sa takot na masaktan muli? Lahat ng yan ay kailangang sagutin niya sa kanyang unang laro. Pero para sa isang manlalarong may taas na 7'3", at kakayahan sa rim protection, spacing at shot blocking, may large lengths, ang kanyang pagbabalik lalo na sa Gilas Pilipinas. Kapag nakabalik siya sa full strength, magiging core asset siya sa international windows, lalo na sa pagharap sa mga malalakas na team sa Southeast Asia at Asia-wide tournaments. At ang Japan B-League ang magsisilbing proving ground, hindi lang para sa kanya kundi para sa buong bansa na naniniwala
na ang pangalan ng Pilipinas ay dapat marinig sa pinakamataas na level ng basketball. Sa unang linggo ng season, inaasahang malalaman natin kung ano ang estado ni Kai. Kung kasama siya sa lineup, makikita agad ang kanyang impact sa rebounding, defense at pick and roll presence. At kung hindi pa, alam naman natin na may plano ang Alphas para masiguro na ligtas at epektibo ang kanyang pagbabalik. Sa mundo ng basketball, may mga comeback na tinatanda at may mga comeback na ginulat ang mundo. At sa pagkakataong ito, Kai Sotto ang pagbabalik na pinakahinihintay ng bayan. Habang papalapit ang pagbubukas ng bagong Japan B-League season, mas umiinit ang usapan tungkol sa eksaktong petsa ng unang laro ni Kai. Matapos ang halos 9 na buwan na pagkawala dahil sa kanyang ACL injury, ayon sa mga insider reports mula sa Japan, nakatakdang sumabak ang Koshigaya Alphas sa kanilang unang home game ngayong linggo. At sa loob ng team camp, tila positibo ang senyales, Kai looks ready. Wala pang opisyal na kumpirmasyon kung maglalaro siya agad, pero ayon sa mga nakasuccess sa scrimmages, nakabalik na si Kai sa 5-on-5, limited contact drills at unti-unti nang bumabalik ang kumpiyansa sa kanyang pagtalon, pivoting at timing sa ilalim ng ring. At ayon sa ulat, may malaking posibilidad na gamitin si Kai sa restricted minutes format. So ibig sabihin, mga 10 hanggang 15 minutes lamang ang unang dalawang laro habang sinusukat ang stability ng kanyang tuhod. Isa itong karaniwang hakbang sa mga atleta na galing sa major ligament injury, lalo na kung nasa edad na 23 pa lang tulad ni Kai. Ang priority ay hindi lang makabalik, kundi manatiling malakas sa buong season, kaya inaasahan ni Coach Helke ng Koshigaya Alphas na maglalabas ng situational minutes gamit si Kai sa mga defensive stops at controlled pick and roll possessions para unti-unting maibalik ang kanyang rhythm. Kung titingnan ang kabuuan ng roster ng Koshigaya Alphas, malaking tulong ang pagbabalik ni Kai. Ang kanilang frontcourt ay kinabibilangan ng mga import pero kulang sila sa rim protector at post presence. At sa loob ng sistema ng Koshigaya Alphas, si Kai ay hindi lang tagakuha ng rebounds, siya ang defensive anchor na nag-adjust ng spacing ng kalaban. Kaya kung bumalik si Kai na 100%, pwedeng mabago ang dynamics ng buong Japan B-League East Division. At bukod sa Japan, malaki rin ang implikasyon ng pagbabalik ni Kai sa Gilas program. Ayon sa mga insiders mula sa SBP, binabantayan ni Coach Tim Cone ang bawat development sa rehabilitasyon ni Kai dahil sakaling magpatuloy ang positibong progress, maaari siyang makasama sa susunod na Asian Games pool o FIBA Asian Qualifiers. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.